Mga kababayan at mga kapatid, meron po tayong breaking news. Kinasuhan na po si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kasama niyang tatlong mambabatas. Ano kaya itong kinaso dito mga kababayan, at sino po yung mga nagkaso sa kanya at kasama niyang mga mambabatas dito? Pakinggan po natin mga kababayan. Ito po, breaking news po ito dahil talagang nagkakagulo doon sa opisina ng ombudsman. Pakinggan po natin mga kababayan itong sinabi dito. 12 counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay sinapang reklamo kay House Speaker Martin Romualdez at tatlo pang mambabata sa Office of the Ombudsman. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Rafi, may kaugnayan sa mga blanco sa 2025 National Budget BICAM Report. Ang inihaing reklamo sa Ombudsman laban sa liderato ng Kamara. Pinakakasuhan sa Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chair Congressman Zaldico at ngayong Acting Chair Congresswoman Stella Kimbo, pati na ang ilang staff o technical working group na di umano nagpunan nung mga blanco dun sa BICAM report. Ang mga tumayong complainant sa reklamo, sina Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, Attorney Jimmy Bondoc, pati sina Diego Magpantay at Attorney Ferdinand Topacio ng grupong Citizens Crime Watch at si retired Brigadier General Virgilio Garcia. Ang isinampang reklamo, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 12 counts ng falsification of legislative documents. Para raw ito sa 12 blanco sa 2025 Budget BICAM Report na nilagyan di umano ng halaga bago pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 GAA. 241 billion pesos daw ang kabuang halaga ng mga blanco na nilagyan ng amount. Rafi, sinusubukan pa nating makuha ang panig ng mga inirereklamo. Rafi? Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito po yung issue sa 2025 National Budget, yung blanco daw po. Yung mga abogado na grupo na Citizens Crime Watch na pinangunahan po ni Attorney Topacio at iba pang mga abogado. Kasama din dyan si Attorney Jimmy Bondoc. Nagsampa na nga po ng kaso, mga kababayan. Diba, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon na bakit blanco yung mga papel doon sa mga budget. So, malaki po ito. Kung hindi ako nagkakamali, 241 billion yung sinasabing dito, yung pinag-uusapan dito. So, yung mga nagkaso, si Attorney Topacio, kasama si Attorney Jimmy Bondoc, at meron pang tatlo mga kababayan, si Pantaleon Alvarez at dalawa pa nilang kasama. So, tignan natin ano yung eksena dun sa Ombudsman. Napakaraming mga media at mga vlogger doon. So tayo, magre-react po tayo dito. Ano bang nangyayari? Mainit na usapan po ito, mga kababayan. Pinail natin ngayon sa Ombudsman. Dito sa Ombudsman, basic natin dito yung violation ng anti-graft law. Nung una, so yung daw yung kaso, violation of anti-graft law. Yung graft and corruption, mga kababayan. Tignan pa natin. ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon, may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwede i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapagunan? Yung una, siyempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung
violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpagkakasuhan? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwede. O mga kababayan, 241 billion pesos yung pinag-uusapan dito na isiningit daw di umano doon sa blankong papel na 2025 national budget. Na talagang viral na viral ngayon ito, mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo po dito? I-komento nyo po. Sino ba ang nagsasabi ng totoo, mga kababayan? Sana magkaroon ito ng maliwanag na pagpapaliwanag sa taong bayan. Kasi isipin nyo, 241 billion, napakalaking pera niyan. Sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan ang Blanco daw blanco. Kinumpit nila lahat. marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241. Ayun. Sir, bakit? So, ibig sabihin mga kababayan, ayon sa kwento po ng ini-interview na nagkaso, yung mga blanco daw, nilagyan. Yung mga blanco po, nililiwanag lang natin, nilagyan ng mga numero na nung napuno na 241 billion pesos yung na-compute nila. Grabe, kung totoo ito, kakahiya ito mga kababayan. Dahil yung pinupukol nila kay BP Sara, merong mabubuljak talaga dito kung sakaling mapatunayan ito. 12 yung counts ng falsification of legislative documents. Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya Sige, naman sir. yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0. Gawin mo Nako po. 90 billion Nako po. or 80 billion o kahit 10,000 pesos. Grabe. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion. Yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, Nako sino po. po pala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez because siya po ang head Speaker ng Romualdez. Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion. At saka si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. Apat sila. Kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, staff to, sir? Staff? Opo, siyempre. Opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din po sila. Opo, complainant din po. Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, akong national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigang Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming
ibang na-file po rito, yung sa Sub 44 against the former President Aquino, kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Mga kababayan, grabe ito. Kung sakaling mapatunayan ito, mga kababayan, maraming mabubuljak dito. Dahil nga po, turo ng turo sila kay BP Sara na isang kurakot na opisyal ng gobyerno. Naku po, kung sakali na mapatunayan ito, maraming iiyak na mga nabulag, maraming mabubuljak dito, mga kababayan. Kayo na po ang humusga dito, mga kababayan, wala tayong pinapanigan. Dahil breaking news po ito, magre-react po tayo sa mga nagaganap sa lipunan.